Ang daang Cannon Road, na dating tinawag na daang Benguet Road, ay isang lansangan sa lalawigan ng Benguet, Pilipinas na nag-uugnay ng bulubunduking lungsod ng Baguio sa mga kapatagang bayan ng Rosario at Pugo sa lalawigan ng La Union. Ito ang una at pinakamatanda sa 300 patungong Baguio mula sa La Union, ang iba pa ay lansangang Aspiras, Palispis at Daang Nagilian. Una itong ipinagawa noong 1903, at ibinuksan sa mga sasakyan noong ika-29 ng Enero taong 1905. May haba ito na 33.534 kilometro mula Rosario hanggang Baguio. Para sa mga manlalakbay na galing sa Kamaynilaan at mga lalawigan ng Gitna at Timog Luzon, ito ang pinakamaiksing daan na papuntang Baguio. Ang orihinal na pangalan ng daang Cannon ay Daang Benguet Road. Kalaunan, binigyan ito ng bagong pangalan sa karangalan ng nagtayo nito, si Colonel Lyman Walter Ver Cannon ng United States Army Corps of Engineers. Kilala rin ang lansangan bilang Daang Rosario Baguio Road. Mga manggagawa sa pagtatayo ng Daang Benguet malapit sa Camp 5, Tuba, Benguet, noong mga 1903. Naglalagay sila ng mga pampasabog sa matarik na dalasdis ng sabak ng Ilog Bud. Daang Cannon malapit sa Camp 7, Baguio, noong 1918. Sinimulan ang pagtatayo ng daan noong 1903 sa mga bundok ng Benguet na may magkasamang sikap ng mga Pilipino, Amerikano, Pilipinong Intsik, at Hapones. Itinuturi itong isa sa pinakamahirap at pinakamahal na mga proyektong inhinyeriyang sibil sa mga panahong iyon, na may higit na $2.70 milyon sa mga gastos ng kakatatag lamang na pamahalaang insular ng Kapuluan ng Pilipinas. Higit sa 2,300 banyaga at katutubong manggagawa ang naggawa sa daan. Maliban sa mga inhinyerong at manggagawang Pilipino at U.S. Army Corps of Engineers na pinamunuan ni Colonel Lyman Cannon, ang mga banyagang mula sa 36 na mga bansa ay pinangalap upang maggawa sa daan. Karamihan sa mga banyaga ay mga Hapones, na may bilang na mga 1,500. Daan-daan sa mga manggagawa ay namatay dahil sa malaria habang mas marami pa ang nasawi nang mahulog sila habang nagtatayo ng daan. Pagkaraan ng pagkokomplito ng daan, nagpasya ang ilang banyagang manggagawa na manatili sa Baguio upang tumira ng permanente. Ang unang daan ay isang macadam Telford type na daan na kalaunan pinaganda at ginawang aspaltong daan na maaari sa lahat ng kapanahunan. Kamakailan lamang, ilang bahagi ng Daang Cannon ay pinalitan na ng konkreto. Lubhang nasira ang lansangan dahil sa lindol sa Luzon noong 1990. Nagpasya ang kagawaran ng Pagawaing Bayan at lansangan na isara ng habang buhay ang daan. Ipinanukala na papalitan ito ng 100 na dadaan sa bayan ng Itogon at patungo sa mga kapatagan ng San Manuel sa Pangasinan, subalit nakatanggap ito ng batikos mula sa mga nakatira sa Baguio. Muling binuksan ang Daang Cannon sa publiko noong ika-1 ng Setyembre taong 1971, pagkaraan ng mga pagsisikap sa pagsasaayos ng daan. Ang mga maliliit na pamayanan sa kahabaan ng daan, nakilala bilang mga Camp 1 unang itinayo para sa mga unang manggagawa ng daan, subalit pinaninirahan na ngayon ng mga lokal na residente. Dumadaloy ang Ilog Bud sa Mabatong nung araw, mula sa mga matataas na bundok, at sumusunod ang daan sa daloy nito. Ang daan naman ay nakatayo sa ibabaw ng riverbed. Ang pinakamatarik na bahagi ng daan sa pagitan ng Camp 6 at Camp 7 sa Baguio ay kadalasang tinagurian na Zigzag Road, Daang Sigsag. Ang disenyo ng mga switchback sa daan sa kahabaan ng nasabing bahagi ng daan ay kapareho sa konstruksyon ng mga hagdan-hagdang palayan na matatagpuan sa Benguet at iba pang mga lalawigan sa rehiyong Pampangasiwaan ng Cordillera.